Punong-puno ng tao ang simbahan. Nagtutulakan ang bawat isa at sumisiksik upang makalapit sa agwa bendita. Napakainit sa loob ng simbahan. Hindi ka halos makahinga sa masangsang na amoy mula sa katawan ng mga taong pinapawisan. 250 piso para sa sermon? Talagang ang napakayaman ninyo. Ang sermong ito'y walang kinalaman sa komedya. 1,000 man ang singilay ibabayad din namin, sapagkat ang kaluluwa ng nakikinig sa sermon ay tutuloy sa langit, at ang sa mga nanonood sa komedya ay sa impyerno. Nasa isang sulok si Ibarra, samantalang si Maria Clara ay nasa isang reserbadong upuang malapit sa altar mayor. Dumating ang alkaldeng kaalakbay ang buo niyang kagawad sa simbahan. Ang alkalde ay nakagala, may banda ni Carlos III, at nakasabit ang 5 medalyang pangkarangalan. Nagsimula ang misa. Tumayo ang lahat ng marinig ang kuliling ng kampanilya at awit ng koro. Dumating din ang pinakahihintay ng lahat, ang sermon ni Padre Damaso. Pumasok si Padre Damaso, nakasunod ang isang praileng may hawak na kwaderno. Nang nasa pulpito na siya, inilibot niya ang kanyang paningin. Isang kindat ang iniukol niya kay Ibarra, isang palibak na tingin naman ang iniukol niya kay Padre Martin na nagsermon kahapon. Nagsimula na ang pagsesermon ni Padre Damaso. Ipinagkaloob mo sa kanila ang iyong mabuting kalooban upang kanilang maituro, at sa kanilang mga bibig ay hindi mo ibinagkait ang iyong mahalagang biyaya, at pinulutan mo sila ng tubig upang maparang ang kanilang pagkauhaw. Sa wikang Kastila ang pahayag sa ibang bahagi ng sermon, hindi maunawaan ng mga tao maliban sa ilang salita, tulad ng Guardia Civil, Tulisan, San Diego, at San Francisco. Ang mga banal ay taimtim na nakikinig, kaya't si Padre Damaso ay nagpatuloy. Malalantad sa ating harapan ang katotohanan na sa bayan ng mga bulag, ang pisak ang isang matay siyang hari. Ang pagkinang ng munting bituin sa gabi hindi ka puna-puna, tulad ng pagkinang nito sa umaga, tulad ng isang araw. Ganyan ang katangian ni San Diego sa piling ng malalaking santo. Nagsimula ng maghikab si Kapitan Tiago at ang iba pang nakikinig. Ang hindi sumasampalataya ay pinarurusahan sa lupa sa pamamagitan ng piitan. Kaya dapat kayong iwasan ng mga babae at ipapitay upang malipulang sa samang pinti. Ang wika ni Jesus, kung kayo'y may isang bahagi ng katawang umaakay sa inyo sa pagkakasala, putulin niyo at itapon sa apoy. Ang sermon sa Tagalog ay hindi gaanong pinaghirapan ng paring isulat, di tulad ng Kastila, winakasan sa panlalait sa mga Indio at pagpuri sa mga Pransiskano ang sermon. Tinuligsa ni Padre Damaso ang kalakaran ng panahon, ang unti-unting pagkawala ng paggalang at ang paglayo ng kalooban sa relihiyon. Ang mga parunggit na ito'y batid ni Ibarra na patungkol sa kanya. Ngunit ngayon, kapag nasasalubong ang pari ay nag-aalis na lamang ng sombrero bilang pagbati ng magandang araw po, Amo. Ang mayayabang na estudyanteng marunong lamang ng kaunting Latin at nakapag-aral sa Maynila o sa Europa ay nakikipagkamay na lamang sa pari. At malapit na ang dilubyo ayon sa hula ng mga banal. Uulan ng apoy, bato, at apo, parurusahan ng mga palalo. Sila ay inyong layuan sapagkat sila ay ekskomulgado. Sa kabila ng pagsigaw at pagkumpas ni Padre Damaso, marami pa rin ang nakatulog. Ang katahimikan ay ginambala ng sigaw ni Manang Puti, isang lalaki ang nabuwal sa ibabaw niya dahil nakatulog sa sermon. Hayop! Lumayo ka nga! Kalabaw! Aso! Kasalanan! Ito ba ang napapalako sa pangangaral? Mga walang galang, sa tahanan pa kayo ng Diyos na nag-aaway at nagmumurahan. Bunga yan ang kalaswaan ng bagong panahon.
Samantalang nagpapatuloy ang misa ay may taong lumapit at bumulong kay Ibarra. Mag-iingat kayo sa araw ng paghuhugos ng unang bato ng paaralan at huwag lalayo sa kura. Huwag kayong lulusong sa hukay sapagkat nasa panganib ang inyong buhay. Tinayo ng lalaking madilaw ang kasangkapang nasa ibabaw ng hukay at paghuhugusan ng malaking bato. Ito'y isang malaking kalo, isang makinaryang ginagamit sa pagtaas at pagbaba ng mabibigat na bagay. Humanga ang mga manonood, pati Senyor Juan sa taong madilaw.